All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome dito muli sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the kampon of kadiliman and their minions. So yan nga po yung other half ng leader ng kampon ng kadiliman, nagkaroon po ng press con doon po sa Senado at isiniwalat niya yung kanyang findings sa kanyang ginawang moro-moro na in aid of legislation, in aid of digong, kung saan sinasabing mali po ang ginawa ng gobyernong Marcos. Ito po yung si ate ng bayan ninyo na tinatawag nating Manotok, kumbaga Marcos ayaw sa Marcos, Marcos kontra Marcos. Ayan po kasi ang ginagawa ng inyong ate ng bayan na walang iba kundi si Imee Manotok Marcos. Doon po sa kanyang press con, binira niya po ang kanyang pamahalaan ng kanyang kapatid at sinasabi niyang mali ang ginawa sa kanyang tatay Digong. At nirerekomenda niya sa ombudsman na kasuhan ang nabasa natin, si Secretary Boying Rimulya, si General Torre, si Marcos Lacanilao, kasama siguro dyan si Marbil, at yung iba pa na naiisip nilang sangkot sa pagkidnap at pag-turn over di umano kay Digong sa Interpol at later on doon sa ICC sa The Hague. Yan po. At ganun din ano po ang sagot ng kanyang kapatid na presidente ng bansa, at siya rin po ay pinak-check o di kaya sabihin nating sinupalpal ng isang magaling na profesor ng politika, nandiyan po si Profesor Antonio Contreras. So yan po ang ating pag-uusapan. Unahin na natin yung sinabi po ni Profesor Antonio Contreras. Ito po yung kanyang opinion sa pahayag ng inyong ate ng bayan na other part o other half ng kampon ng kadiliman. Dito po sa FB page ni Profesor Antonio Contreras, ito po yung Antonio P. Contreras FB page, meron po siyang sinulat dito yung kanyang opinion, Sabi niya dito, allow me to read it, mga kababayan, para po sa mga benefit nung hindi pa nakaka-subscribe o follow kay Antonio Contreras. Napakaganda po ng kanyang take dito sa ginawa ni Imee Manotok, Senator Imee is wrong, and if you agree with her, so are you. Ayun po yung paunang bira ni Profesor Antonio Contreras, Sabi niya, si Imee ay mali. Pag nag-agree kayo sa kanya, kayo din ay mali. Bakit niya sinabi yan? Both Senator Marcos and I, pertaining to Professor Contreras, are not lawyers. Correct, hindi po sila mga abogado. She is a senator, but I am a student of legal texts, international treaties, and of jurisprudence simply because it is required of me, considering my line of work as a political science professor, now coordinating an academic program related to diplomacy and negotiations. So political science professor po si Antonio Contreras, at the same time ngayon nasa ka-academe pa rin siya related to diplomacy and negotiations. Her beef, yun daw pong sama ng loob ni Imee Manotok. Former President Duterte was wrongfully arrested and sent to The Hague. She is insisting on Article 59 of Rome Statute. Ano po ba yung Article 59 ng Rome Statute? Ito daw po, where a custodial state is obligated
to promptly bring a person being arrested before a competent judicial authority in accordance with its national law. Senator Amy is wrong sa paggamit ng Article 59 of the Rome Statute. Article 59 is no longer applies to us. Bakit? Because we are not a custodial state. A custodial state, yun daw pong namamahalang estado, is a state party to the Rome Statute. Kasalanan ni Digong. Umalis siya sa ICC. Di sana nagamit nila yung Article 59 ng Rome Statute kung nandun pa tayo sa ICC. So sino ang may sala? Di si Digong, akala niya makakalusot siya sa crimes against humanities niya kung aalis siya ng ICC. We are no longer a member of ICC during the time of the former president was arrested. Diba? Kailan siya kumalas sa ICC? 2019? 2017? Correct me if I'm wrong, Tama naman. Hindi mo na magagamit, Amy Manotoc, ang Article 59. Wala na tayo sa ICC, therefore we are no longer a custodial state to the person being arrested. Another of her complaint, we should have followed the procedure for extraditing a person wanted for crimes in another jurisprudence. She is insisting that Duterte was subject to extrajudicial rendition. Okay, ano ang sabi ni Professor Antonio? She is wrong again for the second time. We cannot have an extradition proceedings since extradition as a remedy is no longer available. The fact, we are no longer a member of the ICC. Yun. So dito, sa dalawang wrong ni Amy Marcos, ang panlaban ay we are no longer a member of ICC, and whose fault it is? Si Digong. Nagamit ngayon yung katarantaduhan niya laban sa kanya. Ayon yung tinatawag niyong karma sa bitch. Kaya Amy Marcos, hay nako, nagsasalita ka, nagsasaliksik ka nang hindi mo nalalaman. Sa bagay, hindi ka naman pala lawyer. Sino bang mga researchers mo? Mga advisors mo, ba't hindi ka man lang pinaalalahanan dito? Hence, we don't have a personality to extradite Duterte to an entity to which we don't have an extradition treaty. It is the ICC that is the relevant party here and not the Netherlands. Duterte is not wanted by the Netherlands. Besides, we don't have an extradition treaty with the Netherlands. Correct, mga kababayan. So anong pinagsasabi mo dyan? Amy Manotoc? Maling-mali ka binubutata ka ng isang profesor ng political science. No? Siguro, mas magaling naman siguro itong si Professor Antonio Contreras na mag-discuss ng ganito kasi isa siyang magaling na academe. No? Tingnan nyo academic program related to diplomacy and negotiations, ayun pa yung mga expertise niya. O ikaw, Amy, naturingan kang senator, kinuha mo pa yung Foreign Relations Committee, pero ano lang ang pinoprotektahan mo? Si Digong? At ang mga Duterte? Ngayon nandyan ang China, nakikialam sa ano ng eleksyon. Mandaming espiya, sleeper cells sa West Philippine Sea. Bakit hindi ka magpagawa ng investigasyon dyan? Ng aid of legislation mo? Bakit pa si Tolentino? Foreign Relations kay. Pero ang nakatuon ng pensin mo, yung committee mo, to protect the Dutertes and their minions, kakaiyak ka naman, eto pa, ang sabi, in the interest of justice, Republic Act 9851, ito po yung ating batas na kung saan ito yung tungkol sa crimes against humanities, genocides, and other na ginamit ng butihing sekretary ng Department of Justice. Provides that the Philippines may choose to cede jurisdiction to other courts or international tribunals if
they are already investigating or prosecuting the same crime. O ayun pala eh. Meron tayong batas na naaangkop dito sa crimes against humanities ni Digong. No? Sabi diyan, may choose to cede. O sige, paubaya namin sa inyo. Kasi yun yung nilalaman ng batas na yan. O, di ba? And this can be done through surrender or extradition of suspected or accused individuals to the appropriate international court or another state, following applicable extradition laws and treaties. Since extradition is no longer available since, thanks to Duterte himself, we are no longer a member of the Rome Statute. Oh, then the only available move for our government was to surrender him to ICC. O kasalanan ni Digong. Diba? Akala niya napakagaling niya. Diba sinasabi niyo, he's a great tactician. He's a great, the grandmaster. No, magaling siyang lumaro sa politika. O ano ngayon? Kinarma siya. Kinagat siya ng sarili niyang multo. So yung great tactician, grandmaster, magaling lumaro sa politika, nasaan ngayon? Nandoon, nakakahiga sa dahig. Oo. Ito pa, idagdag lang natin ito, nalagpasan natin mga kababayan, sa sinabi ni Professor Antonio Contreras. And last of her complaint pertaining to Imee Manotoc, the arrest of Duterte and his surrender to the ICC is illegal daw, sabi ni Imee. Ano ang sabi ni Professor? Again, wrong. Twice on the third time. Duterte was arrested because our government honored our agreement with the Interpol, which was asked by the ICC to facilitate the arrest. O diba? Sumunod lang sa rule of law, due process ang ating gobyerno. Ha? So therefore, sa huling-huli, dito sa opinion ni Professor Antonio Contreras, in short, Imee Marcos is wrong on all grounds. Kabob, sinupalpal, butata ang Imee Manotoc. Naggagaling-galingan porket senador. Ha? Ginamit niya pa ang kanyang komite sa Senado. Ha? Napagalitan ni Chis Escudero. O ayan, sinupalpal ka ng isang mahusay na profesor sa political science. You are all wrong in all grounds. O, sorry naman, mali. Ulitin natin. She is wrong on all grounds. Walang-wala. Kasi bakit? Unang-una, wala na tayo sa ICC. Pangalawa, meron tayong batas na ginamit yung Republic Act 9851, Crimes Against Humanities, Genocide at iba pa. Yung sinasabing illegal ang pag-transfer o pagbigay kay Digong sa Interpol, hindi rin po tama yung sinasabi ni Imee Manotoc. No? Meron po tayong agreement sa Interpol. Hindi po direktang binigay sa ICC si Digong kundi sa Interpol. O, di ba? Walang illegal doon, walang kidnapping. Sumama si Digong. O, sabi niya pa nga, alam ko na ang kasasapitan ko, tanggap ko na. Kaya ikaw, Imee, you are just playing politics here. Ikaw ang namumulitika. No? Walang kasalanan, walang mali sa ginawa ng Marcos administration. Kundi ang ginagawa nyo lang is pinoprotektahan ninyo yung mga susunod pa. Ha? Pinoprotektahan niya ang mga susunod pa na ipapa-aresto ng ICC through Interpol. Bakit? Kasi si Sara Pusit, taing Vice Presidente, ay nagsalita na. Kabilang siya sa listahan ng ICC. Pero mas mauuna daw si Bato, si Go, at yung iba pa, no, na mga kasangkot, kasabwat ni Digong sa kanyang peking war on drugs at nagkaroon nga ng extrajudicial killing. Pinoprotektahan niya ang kanyang kabiyak sa pugad ng kadiliman, no? Yang kanyang kampon ng kadiliman kasi nagsalita na. Tandem po itong dalawa na ito. Nagsalita si taing Vice Presidente na siya ay nasa listahan ng ICC, kaya nag-press con si Imee Manotoc, yung kanyang kabiyak, na
kunwari illegal, kunwari mali ang ginawa ng administrasyong Marcos, pero in the end, kung makikita nyo, masusuma nyo, ito po ay in protection of her other half sa kampo ng kadiliman, ang taing Vice Presidente na walang iba kundi si Sara Talangkang Anay Garapata Pusit Duterte Carpio. Okay, so yan po, no? Ang galing po ng pagkabalangkas, pag-aanalisa ni Profesor Antonio Contreras. Jaime Marcos is all wrong, is wrong on all grounds. Kaya kung naniniwala kayo, nag-a-agree kayo kay Jaime Marcos, no, Manotok, kayo ay mali din. Ngayon, ano po ang sagot lang ng Pangulo diyan sa patutsada ni Jaime Manotok? Kasi ang sabi niya dito, quote, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay klarong may motibong politika. May magkakaugnay na pagtangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover up. Ayun. Kaya sabi niya, kailangan imbestigahan, kasuhan si Secretary Boying Rimulya, baka pati yung kapatid niyang DILG Secretary na si Jobit Rimulya, si PNP Chief Marbil, si Police Major General CIDG Nicolas Torre III, at yung isang ambassador ni si Marcos Lacanilao and the others na sangkot. Ngayon, nagsalita ang Pangulo. Isang one-liner lang, mga kababayan, pero it hurts. No, pero itong sa kapal ng mukha ni Jaime Manotok, wala po yan, tanggap po yan. Makapal din ang mukha nito, no? Parang si taing Vice Presidente, no? Quote, sabi ng Pangulo, everyone is entitled to their opinion. I disagree. Siyempre, magdi-disagree ang Pangulo. Siyang nandun sa ano na yan, command center na yan. Alangan palang, ayunan niya yung sinabi nitong si Jaime Manotok na may cover up, may pinagtatakpan sila. Bakit? Hindi porket kapatid ko yan, kakampihan ko? Hindi. Mali ang sinasabi niya. Nandoon ba siya? Habang kami ay nagdi-discuss ng aking mga cabinet members and mga legal counsel ko, alam niya ba yung mga pinagsasabi niya? Sinuplak na nga siya ng isang profesor na mahusay sa political science. Hindi sila parehong lawyer pero naintindihan, inilahad nung profesor na yon na siya ay maling-mali. Paano mag-a-agree ang Pangulo dyan? Sila mismo ang sinisira nitong kanyang kapatid. Bakit niya aagrihan yung sinasabi ni Jaime Marcos na patuloy lang na punoprotekta kay Digong? Di po ba? Kung gusto mo, Jaime Manotok, pumunta ka na rin dun sa ICC, samahan mo si Digong, walang tagapunas ng kanyang puet, no? Kaya ako dito, nasa side ako ng Pangulong Marcos. Everyone is entitled to their opinion. I disagree. One-liner. Tapos, it hurts. But hurt ka ngayon, Jaime Manotok. So, sorry naman, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.